Ako, Clarissa, hanggang ngayon ba'y naniniwala ka pa rin sa mga dahon-dahon at mga pinakulong ugat na yan? May mga health center na tayo at doktor na marunong magbasa ng mga reseta, hindi gaya ng mga orasyon mo. Parang nananakot lang sa mga bata eh. Hindi lahat ng sakit ay nadadaan sa tableta, Rosa. May mga karamdaman na ugat ay galit, inggit at masamang intensyon. At yan ang ginagamot ng mga halamang tinatawanan mo. Aba, ikaw na pala yung eksperta ngayon. Kaya pala sabi-sabi ng mga tao dito sa baryo eh, kapag may nagkasakit, bigla ikaw ang tinuturo, no? Baka mamaya, ikaw pa nga yung dahilan ng pagkakasakit nila. Diyos ko, Rosa, mag-ingat ka dyan sa mga binibitawan ng dila mo. May balik sa mga salita, ha? Hoy, Rosa, Clarissa, tama na. Fiesta natin ito. Huwag na tayong mag-away-away. Marami tayong bisita at hindi maganda ang may sigawan dito. Ay naku, Lila. Huwag kang makialam. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Baka nga mamaya yung asawa mo, bigla rin magkasakit kapag naniwala ka sa mga pamahiin na yan. Kuya Bangis. Uy, Rosa, hindi magandang biro mo ha. May respeto kami kay Clarissa. Kahit tahimik lang siya mabait naman. Huwag mong gagawing katatawanan yung paniniwala ng iba. Sus, Marco, grabe kayo. Masyado kayong seryoso. Nagbibiro lang naman ako eh. Tahimik na napayuko si Clarissa habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang mga matang kanina ay mausisa ay ngayon may halong takot at pag-iwas. Sa baryong ito, mabilis kumalat ang chismis at mas mabilis kumapit ang hinala. Ang mga dating bumibili ng halamang gamot kay Clarissa ay isa-isa nang umuurong. Parang biglang may aninong dumaan sa gitna ng kasiyahan. Marco, umuwi na muna tayo. Mukhang hindi na rin magandang takbo ng salo-salo dito. Oo nga, Lila. Halika na, mahal. Baka magising na rin yung mga bata, no? Habang papalayo si Lila at Marco, napatingin si Clarissa sa kanilang likuran. Saglit na tumigil ang hangin at tila lumamig ang paligid. Ang mga salitang binitawan ni Rosa ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Bawat tawa ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dangal. Hey, hindi ko hinihingi ang takot ninyo. Pero hindi ko rin hahayaang yurakan ang kaalaman na minana ko pa sa mga ninuno ko. Ha? Ano daw? Nagmumukmuk na naman dyan si Clarissa? Ay, ayan tuloy. Mag-isa ka na naman, Clarissa. Tahimik na pumasok si Clarissa sa kanyang maliit na bahay sa gilid ng baryo. Napapaligiran ng mga tuyong dahon, ugat at bote ng langis. Sa loob, kinuha niyang isang lumang kahon na matagal nang hindi binubuksan. Naroon ang mga bagay na bihira niyang gamitin, mga gamit na minsan niyang pinangakong hindi na muling hahawakan. Hay, kung galang ang hindi mo ibibigay, Rosa, baka aral ang kailangan mong matutunan. Sa kabilang dulo ng baryo, masayang pinapatulog ni Lila ang kanilang mga anak habang nag-aayos ng lambat si Marco. Walang kaalam-alam sa unti-unting pagdilim ng damdamin sa bahay ni Clarissa. Ang tahimik na baryo, nasanay sa alingas-ngas at bulong-bulungan, ay hindi alam na sa gabing yun, may isang panata ang binitawan na magbabago sa kanilang kapalaran. Hindi ito para sa dugo! Hindi ito para sa kamatayan! Isa lamang ang paalala na ang bawat pang-iinsulto ay may kabayaran. Tahimik ang gabi at ang bagong buwan ang nakasabit sa langit. Ito ang oras na mahina ang panangga ng tao at bukas ang daan ng mga bulong na hindi naririnig ng karaniwan. Tahimik na lumabas si Clarissa sa likod ng kanyang bahay. Tanga ng isang maliit na supot na may lamang hibla ng buhok. Piraso ng damit na kinuha niya sa sampayan sa dilim. Hindi niya napansin ang kulay ng tela. Hindi niya naamoy ang alat ng dagat na kumapit dito. Ang nasa isip lamang niya
ay ang mukha ni Rosa at ang pangungutya nito. Ito ang kapalit ng panlilibak mo sa akin. Hindi kita papatayin, ngunit ipaparamdam ko ang sakit ng mga salitang binitawan mo. Sa loob ng kanyang bahay, inilabag niya ang isang maliit na lutong putik na manika. May hugis ng katawan ng tao. Walang mukha ngunit puno ng galit. Isa-isa niyang tinusok ng karayom ang dibdib at tiyan ng manika habang bumubulong ng sinaunang orasyon na tinuro sa kanya ng kanyang lola. Sa ngalan ng lupa, hangin at mga nilalang na gumagapang sa dilim, ipadama mo ang kirot, ipadama mo ang bigat, ngunit huwag mong kukunin ang buhay. Sa bawat tusok, parang may gumalaw sa hangin, parang may gumapag sa sahig kahit walang nakikita. Hindi niya alam na ang piraso ng damit na tinali niya sa manika ay hindi kay Rosa, kundi kay Marco, ang asawa ni Lila. Kinabukasan, maagang nagising si Lila. Naririnig niya ang kakaibang ungol ng kanyang asawa. Oh, Marco, bakit nanginginig ka? Parang ang init ng katawan mo. Sandali, ikukuha kita ng tubig. Lila, masakit ang ulo ko. At parang... Ewan, may gumagalaw sa loob ng dibdib ko. Hindi ko mapaliwanag pero parang may gumagapang. Huwag ka munang bumangon, Marco. Tatawag ako ng doktor. Baka napagod ka lang sa pangingisda kahapon. Ngunit sa paglipas ng mga oras, lalong lumala ang kalagayan ni Marco. Nilagnat siya ng mataas. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin at bigla na lamang siyang napapasuka. Sa suka niya, may maliliit na insektong gumagalaw bago tuluyang mamatay. Diyos ko! Marco, ano to? Ba't may mga insekto? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Lila. Parang sinusunog ang sikmura ko. Ang sakit! At bawat hininga ko napakahirap. Dinala nila si Marco sa health center ng baryo. Ngunit kahit anong sukat at pagsusuri ay walang maibigay na malinaw na sagot ang doktor. Wala ako makitang malinaw na dahilan dito. Normal ang dugo pero ang sintomas ay kakaiba. Mas mabuting bantayan muna natin ang asawa ninyo, ano? Habang pauwi sila, nagsimula ng bumuo ang bulungan sa paligid. Hoy, narinig niyo ba yung si Marco? Bigla raw nilagnat at nagsuka ng insekto. Ay, kadiri, no? Ay, nako. Sabi nga nung lola ko, ganyan daw ang mga binabarang. May mga pinapasok sa katawan na hindi nakikita. Di ba nga? May mangkukulam sa baryo natin. Yun si Carissa, di ba? Tahimik pero delikado daw. Sa bawat salitang naririnig, lalong kinikilabutan si Lila. Sa bahay, nagsimula ng maglabasan ng mga pigsa sa balat ni Marco. Bawat isa'y parang may sariling buhay, namamaga at masakit. Marco, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ha? May paraan pa to. Hahanap tayo ng tulong. Lila, kung may nagawa man akong mali, humihingi ako ng tawad. Parang may nagpaparusa sa akin Aray! Sa kabilang dulo ng baryo, narinig ni Clarissa ang mga balita. Hala, si Marco daw ang nagkasakit. Yung asawa ni Lila. Nagsusuka ng insekto at nilalagnat. Hindi ito maaari. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Kinuha niyang supot ng mga gamit at muling tiningnan ang piraso ng damit. Sa liwanag ng lampara, doon niyo nakita ang maliit na tahi sa gilid. Tanda ng lambat ng mangingisda. Ay, Diyos ko! Hindi pala ito kay Rosa. Oh my God! Oh my God! Maling buhay ang aking nasasaktan. Napaupo siya sa sahig. Nanginginig, hindi sa lamig kundi sa takot. Ang barang ay hindi biro. At kapag mali ang pinuntirya, ay babalik ang mas mabigat na galit sa akin. Sa gabing yun, habang lalo pang lumalala ang sakit ni Marco, isang mangkukulam ang unang beses na natakot sa sariling orasyon. At sa isang inosenteng pamilya, ang nagdurusa sa sumpang hindi naman para sa kanila. Mang Mateo, tulungan niyo po kami.
Ilang araw na pong nilalagnat ang asawa ko at may mga insektong lumalabas sa kanyang katawan. Parang unti-unti siyang inuubos ng sakit na hindi namin maintindihan. Ganun ba? Ilagay niyo muna siya rito sa sabanig. Iha, at huwag kang matakot. Huwag na huwag matakot sa makikita mo dahil hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. Ang iba, sa panalangin at sa loob ng nilalabanan. Mang Mateo, parang may gumagapang po sa loob ko eh. Bawat galaw masakit at parang may humihila sa laman ko mula sa loob. Tahimik ka lamang, iho. Huwag mong hahayaang kainin ka ng takot. Ang lakas mo ay dapat nandiyan pa dahil ang takot ang unang binubuksan ng barang. Maingat na hinanda ni Mateo ang kanyang mga gamit. Isang mangkok ng tubig, kandila at maliit na piraso ng wax. Sa katahimikan ng silid, tanging paghinga ni Marco at pagpatak ng kandila ang maririnig. Sa pagtatawas, malalaman natin kung anong pumasok sa katawan mo at kung sino ang may gawa. Kaya humawak ka lang sa rosaryo at isipin mong pamilya, okay? Habang tinutunaw ang wax at binubuhos ito sa tubig, unti-unting nabuo ang hugis na parang pakpak at paa ng insekto. Huwag nating ikukubli. Ito ay barang at malinaw na inilagay sa iyong katawan. Hindi sa karaniwang paraan. May mangkukulam na gumamit ng orasyon laban sa iyo. Diyos ko, Mang Mateo, bakit ang asawa ko tinamaan? Wala naman kaming kaaway dito ah. Minsan, iha, hindi ikaw ang pakay, kundi nadamay ka lamang. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay wala ng laban. Inutusan ni Mateo si Lila na iguhit ang mga simbolo sa sahig gamit ang uling at asin. Bumuo ng bilog na nagsisilbing panangga. Sa loob ng bilog na ito, walang masamang nilalang ang makakapasok ng walang laban. Dito tayo mananalangin at lalaban. Habang nagsisimula siyang bumigkas ng orasyon, biglang nanginig ang katawan ni Marco. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat niya. Tila may mga salagubang na nag-uunahan palabas. Mang Mateo, masakit. Aray, parang pinupunit yung lamang ko. Tiisin mo, iho. Huwag mong pigilan ang paglabas dahil iyan ang paraan para humina ang sumpa. Sa bawat dasal ni Mateo, ramdam niya ang pagtulak ng isa pang panalangin. Parang may boses sa dilim na sumasalungat sa kanya. Nararamdaman kita, mangkukulam. Huwag ako. I said, don't me. Hindi mo ko kayang patahimikin dahil mas buo ang aking orasyon kaysa sa galit mo. Sa di kalayuan, sa sariling bahay niya, napahinto si Clarissa sa paghahanda ng tsaa. Biglang sumakit ang kanyang dibdib at parang may humihila sa kanyang hininga. May lumalaban sa akin. May sumasalungat sa aking dasal. Bumalik ang atensyon sa silid kung saan biglang napasok si Marco ng bungkos ng patay na insekto. Nagkalat sa sahig na parang uling. Marco, salamat sa Diyos. Humihinga ka na ng maayos. Huwag muna kayong magpakampante. Humina ang barang pero hindi pa ito tuluyang naaalis. May bakas ba itong naiiwan? Pakiramdam ko, parang may nawala pero may natitira pang bigat eh. Tama iyan. Ang pakiramdam mo'y tama, iho. Ang laban ay hindi pa tapos. At habang buhay ang nagpapadala ng sumpa, patuloy itong kakapit. Tahimik na napatingin si Lila sa kanyang asawa. Ngayon, lubos na naunawaan niya ang sakit na kanilang kinakaharap ay hindi lang laban ng katawan, kundi digmaan ng panalangin na hindi nakikita ng mata. Clarissa, magandang hapon. Napadaan lang ako kasi sabi nila, effective daw yung mga halamang gamot ninyo dito, lalo na sa lagnat at pananakit ng katawan. Kaya naisip kong magtanong sa'yo. Lila, maupo ka, iha. Bihira kang pumunta rito Kumusta ang asawa mo? Narinig ko'y may sakit daw si Marco nitong mga nakaraang araw. Opo,
nagpapahinga siya ngayon pero hanggang ngayon hindi pa rin namin alam kung ano ba talaga yung dahilan. Kaya naghahanap lang ako ng kahit anong makakatulong sa asawa ko. Habang nagsasalita si Clarissa, ay abala siyang nag-aayos ng mga tuyong dahon sa mesa, ngunit napansin ni Lila ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Sa sulok ng silid, may nakapatong na telang parang may tinatakpan. May mga dahon akong pwedeng ipangkulo, pero hindi lahat ng sakit nadadaan sa halaman ha. May mga karamdaman na mas malalim ang pinanggalingan. Ano po bang ibig niyong sabihin, Clarissa? Parang may alam kayo na hindi namin alam. Minsan, ang sakit ay galing sa galit ng tao. Minsan sa inggit. Minsan sa maling salita. Kaya kailangan ding alamin kung saan talaga nag-ugat. Napatingin si Lila sa tinakpang bahagi ng mesa at marahang inangat ang tela. Doon niya nakita ang isang maliit na manikang putik at piraso ng damit na pamilyar sa kanya. Clarissa? Bakit may damit ng asawa ko dito? Itong lumang kamiseta ni Marco Ako mismo nagtahi ng gilid na yan. Biglang, nanlaki ang mata ni Clarissa at napatras siya. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi maaari. Hindi ito dapat. Mali ito. Diyos ko, mali talaga ang kinuha ko. Anong ibig mong sabihin, Clarissa? Anong ginagawa ng damit ng asawa ko dito? Lalo na sa tabi ng manikang yan. Ay, Lila, makinig ka sa akin. Hindi ikaw o ang asawa mo ang pakay ko. May nagawa akong malaking pagkakamali. Dahan-dahang naupo si Clarissa sa sahig at tuluyang napahagulhol. Parang biglang gumuho ang matagal niyang kinikimkim na galit. Si Rosa, ang gusto kong turuan ng leksyon. Ang pangungot niya sa akin ay sumugat sa dangal ko. Kaya gumamit ako ng orasyon para ipadama sa kanya ang sakit. Pero mali ang ginamit kong piraso ng damit. Ibig sabihin, sinadya ninyong magsumpa pero hindi niyo sinasadyang si Marco ang tamaan? Oo, iha. Karaniwan naming mga mambabarang ay tinatali ang buhok ng biktima sa mga insekto para doon pumasok ang sakit. Pero sinubukan ko ang ibang paraan at doon ko nakita ang aking pagkakamali. Alam niyo bang halos mamatay ang asawa ko? Nagsusuka siya ng insekto at halos hindi na makahinga. Alam ko, at yan ang dahilan kung bakit gabi-gabi nga akong binabangungot. Ang barang ay hindi laruan. At kapag nagkamali, pati ang gumagamit ay sinusunod nito. Sandaling nanahimik si Lila. Halo ang galit at takot sa kanyang dibdib. Nasa harap niya ang babaeng maaaring magbigay ng lunas o magdala ng mas malaking kapahamakan sa kanyang asawa. Pwede ko kayong isumbong, Clarissa. Maaari kayong palayasin ng baryo. Pero hindi ko yung gagawin. Bakit, iha? Pagkatapos ng nagawa ko sa iyo, okay lang. Sige na. Hindi po. Dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng asawa ko kaysa sa paghihiganti. Tulungan niyo kung alisin ang sumpa, please. Ay, delikado ang pagbalik ng barang. Maaari ako ang tamaan. Pareho tayong mapahamak. Handa akong sumugal basta gumaling lang po si Marco. Tulungan niyo kami at pangako ko, hindi ko kayo iiwan sa laban na to. Tumingin si Clarissa kay Lila. Unang beses matapos ang maraming taon na may humarap sa kanya, hindi bilang mangkukulam, kundi bilang taong humihingi ng tulong. Hay, kung gayon, maghanda ka, iha. Dahil ang pagbawi sa sumpa ay mas mabigat kaysa sa pagdadala nito. Ilang sandali ang lumipas. Nakinig kayong dalawa. Ang sumbalik ay hindi basta dasal lamang. Ito'y pagharap sa mismong sumpang ikaw ang lumikha. At kapag nagkamali, kahit kaunti, ang balik nito ay mas masakit kesa sa una. Tama ang sinabi niya, Lila. Ang gagawin natin ay hindi pangkaraniwang lunas. Ito'y laban ng orasyon kung saan walang puwangang pag-aalinlangan. Handa na ako, Mang Mateo, Clarissa. Kahit anong mangyari basta mailigtas lang ang asawa ko.
Kung ito yung huling laban ko, ayokong matras kayo dahil lang sa akin. Pero sana, matapos ng sakit na to. Maingat na inayos ni Clarissa at Mateo ang maliit na altar sa gitna ng silid. May mga halamang nakapulupot, luya na hiniwa sa bilog at isang mangkok na may lamang. Buhay na insekto na tila balisa at nag-uunahan sa loob. Ang bilog na ito ang magiging hangganan. Ano mang lalabas ay dito rin babalik. Huwag kayong lalampas kahit ano marinig o makita ninyo. Kapag sinimulan ko ng orasyon, huwag niyo akong pipigilan kahit sumigaw ako, ano? Dahil yan ang hudyat na lumalaban na ang sumpa. Nagsimula si Clarissa sa pagbigkas ng kanyang orasyon ng pabaligtad. Bawat salita'y mabigat at tila hinihila palabas ang hangin sa silid. Sa galit na pinadala, sa salitang binitawan, bumalik ka sa pinanggalingan. Iwan ang laman na hindi mo dapat sinasaktan. Kasabay nito, tinaas ni Mateo ang kanyang mga anting-anting na biglang nagliwanag na parang may sariling apoy. Sa ngalan ng may kapal at sa lakas ng liwanag, putulin ang tali ng sumpa at palayain ang katawang inangkin. Biglang nagningning ang sahig, parang may nag-uunahang gumapang sa gilid. Kahit walang nakikita, ay ramdam ang bigat ng presensya. Lila, parang umiikot ang loob ko. Masakit pero parang may hinihila to palabas. Aray! Kumapit ka, Marco. Nandito lang ako. Huwag kang bibitaw, please. Biglang napasigaw si Clarissa habang hawak ang kanyang mga braso. Masakit. Parang kinakagat ako ng daan-daang insekto. Huwag kayong titigil. Huwag kayong hihinto ng dasal. Sa kanyang balat ay unti-unting lumitaw ang mga pulang marka na parang kagat. Kahit walang nakikitang sugat ay ramdam ang paghihirap. Huwag kang panghinaan, Clarissa. Ito ang huling pag-atras ng sumpa. Mas lumalaban kapag malapit ng matalo. Biglang bumuhos ang pawis ni Marco at napasuka siya ng natitirang insekto na diretsyo namang gumapang papunta sa mangkok ng altar. Isa-isa silang natunaw na parang abo sa tubig. Marco, humuhupa ng init mo. Nakakahinga ka ng maayos. Parang gumagaan na nga ang pakiramdam ko. Pero pagod na pagod ako. Unti-unting tumahimik ang silid. Humupa ang bigat sa hangin at mga kandila ay bumalik sa normal na apoy. Tapos na. Nabawi na ang barang. Pero may kapalit ito. Naramdaman ko rin ho yun, Clarissa. May bahagi ng sumpa ang hindi tuluyang bumalik. May kumakapit pa eh. Sa akin ito tumama. Ako nagpasimula. Kaya ako ang sasalo sa natitirang galit. Pero hindi maaari, Clarissa. Hindi namin kayo pababayaan. Ito ang presyo ng aking pagkakamali, iha. At ngayon ko lang lubos naramdaman ang bigat ng bawat sumpang pinapadala ko noon. Aray ko. Habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Marco, tahimik namang nagsisimula ang bagong laban sa katawan at kaluluwa ni Clarissa. Isang sumpang hindi tuluyang nawala, kundi nagpalit lamang ng tahanan. Ilang araw lang ang lumipas. Hindi ako makatulog gabi-gabi. Kahit gising ako, may naririnig akong ugong. Parang may pakpak na kumakaskas sa loob ng ulo ko. At bawat pikit ko, may gumagapang sa balat ko. Sa loob ng kanyang bahay, nagsimulang maglabasan ng mga salagubang mula sa dingding at syempre sa sahig. Kumagapang sa mga garapon at halamang dati nagbibigay buhay, ngunit ngayon puno ng bulok at ingay. Ito ang kapalit ng mga sumpang binitawan ko. Ngayon, ako na ang tinutugis ng sarili kong galit. Sa baryo, walang gustong lumapit sa kanya. Hoy! Huwag kayong lalapit diyan sa bahay na yan. Baka madamay pa tayo. Mangkukulam yan eh. Kasalanan niya kung bakit nagkakagulo yung baryo dito. Hindi ko na kaya mag-isa. Kailangan kong humingi ng tawad kahit wasakin pa ang natitirang dangal ko. Sa barangay hall, tahimik ang lahat habang dahan-dahang humarap si Clarissa sa gitna. Payat, nanginginig at may mga marka ng kagat sa braso. Mga kapitbahay, humaharap ako sa inyo. Hindi bilang mangkukulam, kundi bilang taong nagkamali.
Ako nagpadala ng sumpa na muntik nang pumatay kay Marco. At sa galit ko, nadamay siya kahit wala namang sala. Hala, ngayon ka lang hihingi ng tawad, Clarissa? Nung tinatawanan mo kami at tinatakot, nasan ka nun? Ngunit hindi ko kayo tinatawanan noon, Rosa. Bulag ako sa galit at yabang. Ang kaalaman na dapat ay panggagamot ay ginamit ko sa pananakit. At ngayon, ako ang binabalikan nito. Narito po tayo, hindi para magturo ng galit, kundi para tapusin ang sumpang ito. Kung patuloy tayo mag-aaway-away, mas lalo lamang lalakas yung masasama. Oo, tama si Lila. Ang sumpa ay hindi lang gawa ng iisa. Kumakapit ito sa takot at puot ng marami. Kaya kung gusto nating mawala ito, sama-sama nating lalabanan. May ilan mang nag-aatubili, unti-unting tumango ang mga tao. Kung totoo yung pagsisisi mo, Clarissa, sasama kami. Pero ito na ang huli. Sambit ng isang kapitbahay. Pagsapit ng gabi, pinalibutan ng mga kandila ang bahay ni Clarissa. Bawat isa ay may hawak na dasal at asin. Kapag nagsimula na, huwag kayong tatakbo. Huwag kayong sisigaw dahil ang takot ang unang inaamoy ng sumpa. Kung may mangyari man sa akin, huwag niyo akong iiwan, please. Ito ang huling hiling ko sa inyo. Habang sabay-sabay na bumibigkas ng panalangin ng baryo, biglang pumutok ang dingding ng bahay ni Clarissa at rumagasa ang isang kawan ng salagubang. Umuugong na parang bagyo. Ha! Diyos ko! Nagsisilabasan na. Huwag niyo ako lalapitan. Rosa, walisin niyo. Sunugin niyo ang sambong. Huwag niyong hayaang lumapit sa mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, kumislap ang mga anting-anting ni Mateo. Liwanag na tila humiwa sa dilim habang patuloy siyang nagdarasal. Sa liwanag ng umaga at lakas ng sama-samang loob, umalis kayo sa lupaing ito. Isa-isang bumagsak ang mga insekto, naglaho sa alikabok habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway. Maraming salamat mga kapitbahay. Kahit hindi niyo ako patawarin, sapat na ang hindi na kayo nasaktan. Bumagsak siya sa lupa, pagod ngunit buhay, habang ang baryo ay tahimik na nagmasid. Alam nilang may tinapos silang sumpa, ngunit may aral na kailanman ay hindi na nila malilimutan. Lila, tandaan mo ang bawat dahon. May dalawang gamit. Pwedeng makagamot at pwedeng makasakit. Nasa kamay ng gumagamit ang alin. Ang pipiliin niya. Pangako, Clarissa, hindi ko gagamitin ang tinuro mo para manakit. Sapat na sa akin yung matulungan ng may sakit at maiwasan ang nangyari kay Marco. Mabuti yan, Clarissa, Lila. Dahil ang tunay na lakas ng kaalaman ay nasa pagpipigil, hindi sa pagpapakita ng kapangyarihan. Lumipas sa mga buwan at unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang bahay ni Clarissa ay muling napuno ng halamang gamot, ngunit ngayon ay bukas na ang pinto para sa mga may karamdaman. Si Lila ang madalas tumutulong, natutong magpakulo ng dahon at maghanda ng mga langis, habang si Mateo ang gumagabay kay Clarissa sa paglinis ng kanyang mga orasyon. Ay, hindi ko na binibigkas sa mga dasal na may galit. Tinanggal ko na ang mga gamit na nagdadala ng sumpa. Ngunit ramdam ko pa rin na may naiwan. Ang masamang binhi kapag naitanim, kahit bunutin mo ang puno, may ugat na pwedeng muling sumibol dito. Isang hapon, dumating sa baryo ang isang lalaking bihis na bihis, may dalang sasakyan at ngiting madaling pagkatiwalaan. Magandang araw po. Ako si Don Ernesto. Kamag-anak daw po ako ni Clarissa at nais kong tumulong sa baryong kinalakihan ng aking angkan. Kamag-anak? Matagal na akong walang narinig na ganoong pangalan. Pero malayo ang lahi namin. Kahit malayo pa, dugo pa rin ang nag-uugnay at nais kong magbigay bilang pasasalamat sa iyo. Sa loob ng mga linggo, nagbigay si Don Ernesto ng pondo para sa bagong health clinic. Nagpaayos ng daan at nag-abot ng tulong sa mga mahihirap. Hay, mabuti na lang talaga ang taong yan ay nandito, ano? Bihira ang mga ganyan, ano? Oo nga po. Nakakagaan naman ang loob na may tumutulong sa baryo natin.
Ngunit tuwing magtatagpo ang tingin ni na Clarissa at Don Ernesto, may kakaibang lamig na dumadaan. Ha, hindi ko maintindihan pero parang may kilala akong masama sa presensya niya. Ha! Mag-ingat ka, Clarissa, ha! Hindi lahat ng ngiti ay walang tinatagong lihim. Sa isang gabing tahimik, mag-isang nagdasal si Don Ernesto sa dating pinagdadausan ng altar. Hawak ang isang piraso ng luya na matagal nang nabaon sa lupa. Akala nyo, tapos na ano? Ang sumpa ay hindi namamatay. Nagpapahinga lamang ito. Kinabukasan, isang batang lalaki naglalaro malapit sa lugar na yun. Masayang pinulot ang luya at pinisil sa kanyang palad. Nanay, may mga gumagalaw sa kamay ko. Sa kanyang balat, unti-unting gumapang ang maliliit na insekto. Halos hindi mapansin sa una, ngunit buhay at nag-aabang. Hindi pa tapos ang galit. Ito'y naghihintay lamang sa bagong sisidlan. Sa malayo, napangiti si Don Ernesto. Alam niyang ang ikot ng sumpa ay muling gumagalaw na. Sa katahimikan ng baryo, muling bumigat ang hangin at iniwan ang tanong na hindi madaling sagutin. Ang kasamaan ba ay kayang tuluyang puksain o ito'y nagtatago lamang at naghihintay ng kasunod na kaluluwang mahina ang loob? Wakas, ang kasamaan ay hindi laging nawawala kapag natalo. Minsan ito'y nagtatago lamang at naghihintay ng panibagong galit, takot o kahinaan. Kaya ang bawat salitang binibitawan at bawat galit na kinikimkim ay maaaring maging binhi ng sumpang babalik sa sinumang hindi marunong mag-ingat. Kung nagustuhan nyo ang ating story for today, please comment yes. At kung meron kayong nakakatakot na storya na gustong ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.